Welcome back mga ka-DIY. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe sa aking video dahil malaking tulong na po ito para sa akin at para updated ka sa mga susunod ko pang video. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tutorial kung paano kunin ang capacity ng 18650 battery na na-harvest natin galing sa mga sirang laptop battery. Mahalaga po natin malaman kung ilan pa ang natitirang capacity ng battery dahil dito mo malalaman kung tatagal pa ba ang battery na na-harvest mo. Ang gagamitin po natin na pang-test ng capacity ay itong Litokala na ang model ay Li500. Ito po ay recommended ng mga kapwa natin DIYers dahil maganda na po ito pagbasihan ng capacity at resistance ng battery. Ituturo ko na din po sa inyo kung paano itong gamitin para kung sakaling magustuhan nyo itong pang-test ay alam nyo na kung paano ito paganahin. Kapag naka-power on na po ang Litokala ay makikita nyo sa kanyang screen ay null at pwede na po tayo maglagay ng battery. Sa pagtetest po ng battery, ang gagalawin lang po natin para mabago ang setting ay ang pindutan ng mode at current. May tatlong mode po tayong pamimilian. Ang una ay default na charging at ang pangalawa ay fast test at ang pangatlo ay north test. Pagkalagay po natin ng battery, ang unang default setting niya na makikita natin ay charging. Kapag magcha-charge lang po kayo ng battery ay hindi nyo na po ito kailangan palitan. Para po mabago natin ang setting ay ilong press nyo lang po ang pindutan ng mode. At kapag nag-blink na ang charging ay makikita nyo na ang 3 mode na pwede nyo gamitin. Ang fast mode po ay ginagamit kung ikaw ay nagmamadali sa pagtetest ng battery. Pero kailangan full charge na ang battery bago ito isalang sa fast mode. Dahil diretso na niya ito iti-discharge at full charge. Hindi kagaya ng north test na ipo-full charge niya muna ang battery bago niya ito i-discharge at full charge. Kapag papalitan nyo naman po ang current na setting ay kailangan ilong press nyo po muna ang mode. Or kapag pinalitan nyo po ang mode ay isabay nyo na din po palitan ang current habang nagbiblink ang mode na setting. Meron naman po tayong apat na pamimilian sa current na setting. Ito po ay ang 300 mA, 500 mA, 700 mA at 1000 mA. Ang default naman po ay 500 mA. Pero ang gagamitin po natin mamaya ay ang 1000 mA. At kapag okay na po kayo sa setting ay hayaan nyo lang po ito hanggang mawala ang nagbiblink sa setting. At okay na po ito hanggang matapos ang pagtetest. Kapag tapos na po ang capacity test ay may magbiblink po na end sa ibaba ng north test na setting. Kapag nag-stop na po ang blinking ng end ay tapos na po ang ating pagtetest ng battery at pwede na po tayo magsalang ng panibagong battery. Ang susunod naman po natin na gagawin ay dumako na po tayo sa actual na pagtetest. Ito pong mga battery na nasa mesa ay galing sa mga sirang laptop battery. At kung gusto nyo po mapanood kung paano ko po ito hinarvest ay ilalagay ko ang link ng video sa description ng tutorial ko na ito. Bago po tayo magsimula ay i-check muna natin ang mga battery na na-harvest natin galing sa mga sirang laptop battery. Ito po ay naka-storage na ng 1 week. Kung sakaling may bumagsak po na voltage mula 4 volts pababa ay hindi na po natin ito isasama dahil possible ay sira na po ito. Patapos na po natin i-check mga ka-DIY. Meron po tayong na-check na 3 cell na low voltage na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-DIY, kaya kailangan natin i-storage muna yung battery na na-harvest natin ng matagal. At least 1 month
or 1 week bago natin gamitin. Kasi kailangan ma-maintain nila yung voltage nila mula full charge. At kapag hindi naman po nila na-maintain ang voltage nila, ay possible sira na po ang cell na yon. Kaya kailangan i-storage na po natin siya sa mga scrap na battery. Meron pa po pala akong ituturo sa inyo regarding sa Litokala charger. Isasalpa ko po ng medyo mabilis ang 4 na battery. At kapag na-detect na ang pang-4 na battery, iseset ko ang mode sa north-test at current naman sa 1000 mA. At kapag nagawa nyo po ito ng mabilisan ay automatic, lahat po sila ay nasa isang mode lang at current. Ipapakita ko po sa inyo ito kung paano. Wala po itong cut mga ka-DIY para makita nyo po mabuti kung paano po ito gawin. Ganyan lang po kabilis mga ka-DIY. Pero kung hindi nyo po nasundan, pwede naman po isa-isahin ang pag-set ng mode at current. Ito po pala yung isa pang kagandahan ng Litokala. Pwede mo makita ang resistance ng battery. Ito pong 27 na nakikita nyo, ito po yung tinatawag natin na resistance. Kung ito po ay 50 pataas na, ay possible pasira na po ang battery. Next po natin gagawin ay hintayin na lang po natin na matapos ang pagtetest. Skip ko na po ang paghihintay natin para hindi po kayo mainip mga ka-DIY. Alright mga ka-DIY, after 4 hours and 50 minutes, tapos na po tayo mag-capacity testing. Bago po tayo magsalang ng panibagong battery ay ilista natin ang capacity at date ng nakuha natin at isulat natin ito sa battery na natest natin para ma-separate natin ito at magamit sa mga gusto nating paggamitan. Ito na po yung actual capacity ng nakuha natin. Halos lahat po ng unang salang natin ay may 2000 mA at nailista ko na po ito. Ipapakat ko na lang po siya para makapagsalang na po ako ng panibagong battery. Ang recommendation ko po dito mga ka-DIY ay storage nyo ulit ito ng 1 month or 1 week bago nyo po ito gamitin. Yun na po ang last test natin sa kanila. Kapag na-maintain po nila ulit ang voltage nila, possible ay magamit mo po sila ulit ng 1 year pataas. Yung mga ganitong battery po kasi na galing sa laptop battery ay possible tumagal pa ng 3 years o higit pa, depende sa paggamit mo. Dito ko po isinulat yung capacity at date para ipapakat ko na lang po siya isa-isa at madalian na lang po ako. Bali ang gagawin ko ay bago ko siya hugutin ay ipapakat ko po muna ito. All goods na po mga ka-DIY. Pwede na po ulit tayo magsalang ng panibagong battery. Next tutorial at video po natin ay gagawa po tayo ng 12 volts battery para sa small solar setup natin. Kung nagustuhan nyo po ang aking video at tutorial ay huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video. Yun lamang po, maraming salamat.